Luto tayo. Yan. Itlog. Shulain. Shungo. Okay, guys. This is an adventure. We are a Girl Scout. I have 2 eggs, the left and the right. Hold it a pan so clean and bright. Oh, ganda daw ang pagkaluto, no? Andito na siya, guys. So, next, natin, meron tayo doon, leftover na beef loaf. Yung kahapon ko. So, tingnan natin. Saan ba? Okay pa yun, kasi yun eh. Yan, tingnan mo. Ang dami po. Tapos mayroon akong kanin. Kanin, pandesal, tsokolate. May tsokolate pa, tingnan mo. Yan, tsokolate, sarap. Tsokolate, egg. Initin natin yung beef loaf. Initin natin. Ito yung magsisilbing pampasindi niya. Ito. Tapos papaypayan natin ng konting hangin para siya mag-release ng fire. Dito lang ako, yan, oh. But I'm happy. Yan. May ilaw na, oh. May ilaw na siya. May fire na. Kasi, yun ang nagsisilbing, Maya-maya, mag-aalmusal na tayo. Almusal na tayo, mamaya. Nagwalis na ako sa labas. Adventure si Madam Jenny Bells. Adventures tayo. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti kang
ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing mapanglawat. Tatanggalin natin to kasi magpapakulo ako ng tubig. Tanggalin natin ito na. Papakulo tayo ng tubig. Para ito mamaya. Para meron meron tayong magagamit na water. Yan. Diba? Walang gas. Ano tayo sa gas? Tipid. Gas 1,000. Ito, ano lang, kahoy. 12 pesos lang kahoy. Hindi ka naman kumakain ng maraming putahe. Di, ito, budget. Tapos, makain din naman ako masustansya. Siyempre, kailangan natin din ng prutas. Kumakain din naman ako. At least once a week, twice a week kumakain ako. Kasi kailangan din ng katawan natin yan. Yung mga prutas at saka gulay. At saka isda. Yun, kumakain din ako. Kagabi, isda yung ulam ko. Parang ginataan na isda. Binili lang. Doon sa kilala ko, bumili ako. Lagay ko lang dito yung kawali. Diyan sa pushcart ka. Tapos punta na tayo doon sa bed. Since wala pa akong table, bago lang kasi ako dito guys, wala pa akong table. So, adjust lang muna. Wala pa. Yung mga gamit ko hindi pa nadadala dito. So, adjust lang muna tayo kung anong mayroon. Hindi ako plastic Kung anong buhay ko, yun ang pinapakita ko Hindi ako plastic. Hindi tayo nagsusuot ng maskara. Ay, sorry. Hindi tayo nagsusuot ng maskara. Kung anong buhay ko, yun ang pinapakita ko sa inyo. Kasi wala naman tayong dapat pagyabang o itago. Buhay natin to Walang makikialam sa atin. At wala ring ikaw pa rin yung accountable sa lahat ng ating mga ginagawa or ating mga pinapakita. Accountable tayo. Diba? So, dito yung pinapagyan ko ng mga tsara. Yan, parang cooler. Diyan ko nilalagay kutsara kasi mahirap na. May tissue naman pala. Yung tissue yun magsisilbing pamunas ko kasi medyo basa. Tapos may paypay tayo. Kasi ito kailangan sumindi siya para kumulo. Lagyan natin kukulo na yan. Hayaan lang natin. Okay naman dito. Yun lang. Magastos lang sa pamasahe. Kasi sa bukid tayo na naman. Parang bukid kasi ito Oh. Nalaman mo agad. Ayaw ko sanang sabihin Yung mga marites dyan, nag-aabang kung anong sasabihin ko. Sige lang. Bahala kayo kung anong isipin nyo. Basta nandito lang ako para kumain at mag-vlog. Pagkalat mo na doon sa mga
na nandito ako sa ano, sa bukid. Ito lang yan. Ang magandang buhay. Walang perfect life. Kung meron man ay simang perfecto yan. Kain tayo. Let's pray. Let's bless the food. Dear Heavenly Father, thanks thee for this food that you provided for me this morning. Thanks thee for the good sleep, for the house that you lended, that you rendered. Kahit pa paano, mayroon akong bahay at may natulugan. I pray na you may bless the owner of this house and continue to bless all of my children, grandchildren, husband, family, and loved ones. And continue to give me strength, to give me courage, to inspire, to be the inspiration to others. And thanks thee for your compassion and love and mercy. All these things, Father, I humbly pray in the sacred name of thy Son, Lord Jesus Christ. Amen. Let's eat! Tissue. Usap lang naman tayo. Ganon kasi so bright yung ano. Tingnan mo yung kurtina ko. Inano ko lang dyan sa taas. Di ko nga alam kung paano ko i-upload dito kasi wala na akong internet. Wala tayong ilaw. Di ba? Walang ilaw, wala. As in, simple life. Naalala ko noon nung maliit pa ako, doon sa lolo ko, sa bukid. Doon kami sa bukid. Tumatakbo lang ako noon sa bukid. Maliit pa ako, grade 5, grade 6, grade 5. Layas kasi ako doon sa bahay. Layas ako sa bahay kasi syempre gusto ko naman ng ibang environment. Ayaw ko ng permanenteng environment nung ano ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin. May langaw. Sana yung pamaypay. Yun. Si lolo ko, may bahay sa bukid. Maraming pagkain doon. Prutas, isda, kanin, dami nilang bigas. Pumupunta ko doon. Pinalangga ako ng lolo ko, lola ko. Pinalangga nila ako. Ako yung bunso eh. Bunsong anak. Bunsong anak ni Rosario at saka ni Joaquin. Sana masaya kayo ngayon sa akin yung mga magulang ko. Naging masaya sila sa aking katigasan ng ulo. Pero at least umabot tayo ng 54 years old hanggang 100. Kahit 90 lang. Wow! 90 years old. Oh, panoorin nyo ito. Ipipremiere ko itong inaano ko. Binablog ko ngayon. Ipipremiere ko. Maganda yung mga marites dyan na mag-abang sa vlog ko. Alam kong inaabangan nila yung vlog ko. Kung saan naman ako mapapadpad ng aking mga paa. Ito. Kanin ito. Ayaw ko sana magkanin. Dami kong kanin. Kagabi, nagluto ako doon sa previous na tinitirhan ko. Nagluto ako ng kanin. Kasi sabi ko para hindi na ako magluto dito. Toyo. Meron ako siguro toyo. Bawal sa akin yung toyo. May suka ito eh. Para may appetizer tayo. May kalamansi dito. May kalamansi guys. Okay. Nakuha ko pa yun. May kalamansi yan. Ay, kalamansi pa more. Kahit pa paano may kalamansi tayo no. Hilig kasi ako sa mayroon
mayroon kang ibang na lalasahan ba? Asin. Saan ko ba nilagay yung asin? Ay, tuyo na lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang lawak-lawak ng Pilipinas, ng Tacloban, ang lawak-lawak ng mundo. Para tayo pagdamutan at pagkaitan. Diba? Lahat naman ito yung magpapagmamayari ng Panginoon. Kaya lang, syempre, yung tao, syempre, kung sa kanila naman nakalagay yung mga sila ang binigyan nun ng mga blessing, syempre kailangan din nating humingi ng tulong sa iba. Syempre silang pinagbigyan ng blessing, di ba? Be the blessing to others. Pero kung ayaw ng isa, nag-refuse, pwede ka naman pumunta sa isa, di ba? Maghanap ka na lang ng ibang alternative. Talagang ganun lang. Hello, yung ano ko, tsokolate. Ako ba? Ayun. Kakalimutan ko na Ito yung tsokolate. Wala lang itong walang ano ito. Walang asukal. Lalagyan natin ng kunting 3-in-1 para may asukal siya. Ito lang higaan ko rin. Higaan ko rin ito. Higaan, kainan. Ito lang muna. Habang ano pa tayo. Girl Scout eh. Hanggang mamayang hapon kapag kain ko. May peace of mind ka pag mag-isa ka. Walang away-away. Wala nag-away-away dito. Wala. Kanya-kanya yung buhay ng tao. Lahat kasi nagtatrabaho kaya walang away-away. Kasi yung nag-away-away, yung walang mga trabaho. Ano yun? Let's always be grateful kung anong sitwasyon meron tayo kasi alam mo kung bakit. May purpose lahat ang mga nangyayari sa buhay natin. Yung mga nakikilala natin, yung mga nangyayari. Ano yan? Parang God's preparing you for the better location, better place, better situation. Di ba? God is preparing you. Kaya don't lose hope. Kung napunta ka dyan sa ganyang situation, just remember na para kang nagtitraining. At tinitrain ka sa lahat. Para malaman mo, ganyan ang buhay. Kailangan flexible ka.
Kasi lumaki kasi akong hindi naman ganun kahirap. Hindi ko naranasan ng talagang ganun kahirap nung childhood ko. Ganda naman yung ano nila, no? Namulat ako na maganda yung pamumuhay ng magulang ko. Malaking bahay, maraming kwarto. Minsan may langaw, ayaw ko may langaw. Ayaw ko lang na hindi bubuksan yung bahay. Gusto ko talaga may natural lang na hangin na pumapasok. Dito, medyo ayaw ko dito sa front. Kasi yung mga aso dyan nagkaan. Yun. Nung mag-asawa na ako, nung mag-aral, nung magkaroon ako ng mga sariling buhay ko. Sumabak na ako sa iba't ibang problema. Problema sa labas. Nakapagtapos ako ng pag-aaral nung nung may asawa na ako, nag-aaral na din yung mga anak ko. Nakapagtapos ako. Parang kinontinue ko na lang yung college years ko. Kinontinue ko na lang yun. Tapos, unfortunately, hindi rin ako naging licensed teacher. Hindi rin. Tapos, yun, nagtrabaho na lang ako ng office, kung lady guard, kung mga trabaho, mga skills. Mga short term lang. Sabi ko, isip ko lang nun, kailangan ko malampasan to, nahirap. Kailangan ko malampasan ang napakahirap pagpalaki ng mga anak. Hindi mo ba alam na wala kang trabaho, tapos hindi stable din yung mindset ng yung partner? Napakahirap magpalaki ng mga anak. Para kang nangangapa, iisa sa buhay. Parang langit na lang yung kaagapay mo, yung langit na lang. Pero dahil tayo, strong tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng courage at kalakasan, at sinundan niya ako, ginabayan niya ako sa lahat. Kahit alam kong hindi ako perfect, marami ako nagiging pagkakamali din. Siyempre, in the midst of your struggles, diba? Financially, mentally. Siyempre, minsan di mo rin na namalaya, nakakagawa ka rin ng mga mistakes. Pero yan, pinagsisihan ko na yun, na-realize, alam ko naman yun. Oo, kasi may gospel tayo, alam natin yun. Nagbabasa tayo ng mga word of God. Alam kong nagkakasala ako, pero pinagsisisihan ko yun. Yun, hanggang sa makatapos yung mga anak sa pag-aaral. Yung 3. Tapos yung bunso, ayaw naman talaga magtapos ng mag-aaral yung bunso. Gusto pa namin igapang yung pag-aaral niya. Pero ayaw niya talaga kasi kumikita na siya ng pera eh. Maganda yung pasok ng pera sa kanya. Pinagpala siya sa lahat. Ng sobra-sobra. Kasi sinabi ko sobra-sobra kasi mabilis siyang matuto. Nagkaroon siya ng mga opportunity na kumikita siya ng malaki sa online. Kaya pinagpala yung anak kong yun. Yung bunso ko. Pinagpala rin naman. Siyempre, iba-iba naman yung blessing na binibigyan ng
Panginoon sa atin, di ba? Depende sa iyong kakayahan. Di ba? Depende sa kakayahan mo. Pinagpala siya dahil kakayahan niya ding i-handle yung mga bagay na yun, yung bunso ko. Oo. Yun, maganda yung ano na, yung trabaho niya, maganda. Yun, tumutulong siya sa akin palagi. Yung iba naman, tumutulong din naman kahit papaano. Kahit maliit lang ang kita nila, tumutulong din sila. Wala akong anak na hindi tumutulong. Lahat sila tumutulong sa akin. Oo. Iba-iba nga lang, syempre, depende sa kanilang kayod. Nagpapasalamat ako. I have no regrets. Kahit naging ganito. Kasi may mga situation kaya wala akong bahay. May mga situation kami na hindi naging successful, hindi nagmaterialize. Noong mayroon kaming maliit na pera ng partner ko, 'di ba, ng asawa ko. Hindi nagmaterialize kasi unstable mindset nga. Unstable mindset, unstable emotions, kumbaga hindi konkreto yung plano sa buhay. Syempre babae lang ako. Anong gagawin ko? Oo, babae ako, pero nagkaroon din ako ng struggles. Naging emotionally, din ako. Nagkaroon ako ng emotionally problem. Hindi naman mentally. Parang emotional problem lang. Kasi affect yun sa pagsasama namin ng asawa ko. So, hindi ko rin ano ba tawag dun? Hindi ko rin ma-prosper kung ano nasa isip ko. Hindi ko rin magawa kung ano nasa isip. Parang kulang ako sa force. Ayaw ko naman sarili ng desisyon. Gusto kong siya mismo kikilos, yung asawa ko. Siya mismo kikilos. Siya mismo ako dito lang ako. Parang alalay lang ba. Ayaw naman niya. Hindi naman niya alam ang mga bagay-bagay na mga future. Basta may makain lang siya. May matulugan na. Yun. Binayaan ko na. Hanggang sa naging wala na. Nagsarili na yung mga anak ko kasi may mga trabaho na rin noon sila lahat. Isa may asawa na. Lahat may mga trabaho. So, just be it, kumbaga. Kung anong mapuntahan mong situation, mo na lang yan, kumbaga panindigan mo. Yun. Tapos yung tinitirahan ko noon na bahay, yung pinakaluma. Nung nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog. Ano na yun? Parang pinaghatian na ng magkakapatid ng side ng asawa ko. Hindi ko alam kung pinaghatian o sinulo. Parang lang sila, nag-create lang ng isang story for the sake na makaalis ako doon. Oo. Parang diniinan nila yung isang istorya. 'Di ba? Para yun ang maging reason para ako makaalis doon. Umalis naman kami, yung mga anak ko. Yung asawa ko nandun pa rin. Mga anak ko, umalis kami. Kaya nagsarili, nagrenta, sarili na naman. Hanggang sa dumating yung point na sabi ng mga anak nagpaalam, "Mama, magsasarili na lang kami, ma, para kami maging matured at makatayo sa sarili naming mga paa.
matuto kami sa buhay. Sige. Basta wag niyong kakalimutan na mga habiling ko sa inyo, ganito. Mag-ingat kayo, mag-ipon, tapos iwasan yung mga bisyo. Mag-ipon para sa kinabukasan, magpundar. Yun ang sabi ko sa kanila. Kaya sila, nagkanya-kanya na sila bahay. Tinitirahan. Ako, ano na rin ako, parang nagsusolo na rin ako. Ako rin yung nagdidesisyon kung saan ako titira. Diba? Mga short term nga lang. Hindi mga long term yung pagtitira ko. Short term lang. Pero pag nakikita kong hindi maganda, yun, maalis ako to. Change place, change location. Continue to give light to others, kahit yung tagilid yung kalagayan mo, continue to do good. Naging mabuti ka pa rin sa kapwa, kahit yung mga taong chinchismis ka, mga taong nililibak ka, kasi ganun yung kalagayan mo. Akala nila ay wala kang bahay. Ganun na yung buhay mo. Hindi. May istorya ito behind this. Hindi ito nawala lang bahay dahil sa... May istorya to. Ito yung natira kong tsokolate nung kahapon. Good for the heart. Diba? Masayang buhay. Kaya huwag tayo maging bitter. Maging mapanghusga. Diba? Iwasin natin maging mapanghusga, manglibak ng masama, gumawa ng mga masasamang kwento laban sa kapwa. Iwasan natin yun. Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam ang buhay niya. Hindi mo alam. Ang alam mo lang ang buhay mo. Kaya wag kang gumawa ng kwento na ikaw lang ang may alam, hindi niya ginawa. Di ba? Medyo napuyat ako ngayon. Tingnan mata ko. Masaya man ako. Kahit ako nag-iisa. Mas masaya nga eh. Kasi sarili mo lang yung iniintindi mo.
Sarili mong damit, sarili mong pagkain, sarili mong higaan, kalat, sarili mong kalat. Di ba? Iba-ibang kwento ng buhay ng tao. Kaya doon sa mahilig mag-imbento ng kwento, alam niya yung totoong kwento pero gagawa siya ng kwento doon sa sitwasyon mo, gagawa siya. Kumbaga, dudugtungan niya ba? Dudugtungan niya. Maraming ganun. Dudugtungan niya hanggang sa malason yung isip ng tao sa'yo. Magiging masama ka na sa ibang tao. Kasi dudugtungan niya eh. Dudugtungan niya. Gagawa siya ng kwento. Whether totoo, whether hindi, lalo na pag hindi. Huwag kang maggawa ng kwento dahil huwag kang maggawa ng kwento. Tapos ikaw pang may ganang manglait, ikaw pang may ganang magchismis. Ikaw nga dapat sinichismis eh. Tapos ikaw pang may ganang magchismis. Sa tao lang ginagawang masama sa'yo. Diba? Tumira lang tapos ichichismis mo kung ano-anong mga chismis na ginagawa mo para malason yung mga pagtingin ng ibang tao sa'yo. Pati ng pamilya mo. Sino may kasalanan nun? Di ikaw. Kasi ikaw naglason ng mga utak ng tao para maging masama siya sa paningin ng iba. Di ba? Malaking kasalanan yun. Di mo ba alam, baliwala lang yun. Tapos, you will act like wala lang. Wala kang ginawa. You will pay the price of your yung mga masamang sinabi mo sa kapwa. Mga masamang mga sinabi mo sa kapwa mo, mga pang mamaliit mo, you will pay later on. Lahat yan pinagbabayaran natin para ma-realize mo yung pagkakamali mo. Ikaw pa mangganang mang-isnab. Ikaw na nga itong nagchichismis. Ikaw na nga itong maalipusta. Ikaw na nga itong madamot. Ikaw na nga itong binibigyan. Kahit siya wala, binibigyan ka. Hinahayaan kang mangganso. Kahit siya wala. Tapos, ikaw pang may ganang ano ba tawag doon? Mang-isnab. Wow. Foul ka dyan. Mga ganong ugaling tao, talagang mga toxic. Dinidelete na yan. Dinidelete. Dapat na i-delete sa mga listahan mo. Forever. Dinidelete yan. Siyempre, nagpapasalamat pa rin tayo. Kahit siya ganun. At least, from the last time ngayon, tinulungan niya ako makatira doon. From the last time, ha. Pero, nalaki na mga kapalit.
yung pagtulog niya sa'yo. Kasi super chismosa naman. Mapag, ano? Yung gumagawa ng mga kwento. Yung sinabi ko kanina. Yung sitwasyon mo ganun, tapos dudugtungan niya, kikwentuhan niya yan. Gagawa siya ng kwento rin. Tapos, yung ibang tao ng mga kausap niya, magiging masama ka na sa paningin nila. Kaya yung ibang tao, pagtingin mo, ayaw nang umiti. Ayaw nang magano. Sabi ko, ano kayong kasalanan ko dito? Kaya pala, siya pala nagkikwento ng kung ano masasamang mga kwento sa'yo. Kaya hindi ka na pinapansin ng ibang tao. Naging masama ka na sa ibang tao. Ano yun? Malaking kasalanan yun. Akala niya, baliwala lang yun. Ang pagkikwento ng kung ano-ano. Sasama. Kaya, may kanya-kanya tayong, sabi ko, ang taong hindi marunong magsisi sa kanyang mga pagkakasala, talagang hindi talagang nakakatakot. Ang taong hindi marunong magsisi sa kanyang pagkakasala. Alam mo ba, yung pag nagsisisi ka, nagbabago ka. Hindi nagsisisi ka lang, pero hindi ka nagbabago. Dapat nagbabago ka. Sinisikap mo kahit mahirap. Yung pera mo, hindi ka masasalba yan sa langit. Hindi kaya yung mga pundar mo kung ano-ano. Hindi yan, yun ang makakapagsalba yan sa langit. Hindi mo pwedeng i-compensate. Hindi mo pwedeng i-bargain, i-trade. Kapalit na yung pagpasok sa langit, hindi. Hanggang sa lupa lang yan. Tapos agaw-agawan yan. Pag-aawayan yan. Kala mo eternal yan? Hindi, walang eternal na mga material things. Walang eternal. Kaya matakot ka day. Matakot ka. Matakot ka sa yung mga pinaggagawa hanggang noon pa. Mula noon hanggang ngayon, pasekreto ka lang gumagawa ng masama na walang nakakaalam. Tapos nilalason mo yung mga utak ng mga anak mo. Nilalason mo. Nilalason mo yung mga utak ng mga tao na kausap mo para maging masama ako sa kanila. Meron kang pagkakalagyan yan. Matagal mo na akong ginaganon, pero inahayaan ko lang kasi hindi ko ibababa yung sarili ko dahil lang sa chinismis mo ako ng masasama, nag-create ka ng masasama. Hindi tayo ka-level. Hindi tayo ka-level. Hindi ako makaka-level sa'yo. Hindi ka makaka-level sa akin. Sa utak pa lang, sa yung pananalita pa lang, sa yung how you treat people, malayo tayo. Malayo. Kaya, hindi ko ibababa yung sarili ko sa'yo. Magsisi ka na lang sa yung mga pagkakasalang nagawa. Kasi, yung kaluluwa mo, hindi yan masasalba dyan sa mga pinundar. Pinundar ng, hindi mo naman pinundar yan. Pero, siyempre, ikaw ang inatangan na magkuhan. Kaya, hindi ka masasalba yan. Pati yung mga sinakupan mo, hindi masasalbar. Tingnan mo,
magulo na ang buhay nyo, di ba? Mayroon kayong pagkain, marami kayo, sinabi nyo, marami kayong lupa, bahay. Pero magulo ang buhay nyo. Magulong utak nyo, lahat magulo. Kasi, nanggaling yan sa magulang. Kaya naging magulong mga utak ng mga anak. Kasi nanggaling sa magulang yan. Hindi yan pwedeng nanggaling sa kapatid, nanggaling sa ibang tao. Hindi. Galing sa iyo, nanay. Number 1 nanay, pangalawa tatay. Hindi mo ba alam? Yung nanay, most of the time, yun ang tinatawag ng mga anak. Most of the time, ikaw ang nakakausap ng anak mo. Nung maliit pa, baby pa hanggang lumaki. Kaya, how you shape your children, yun. Ganun ka. Harsh ano? Medyo harsh. Medyo harsh, pero yan ang katotohanan. Ako hindi ako perfect na mother, pero I know kung paano ko sila pinalaki, mga anak ko. Nakita nila anong hirap na dinaanan ko. Nakita nila paano ko ituwid kahit mahirap ang aking buhay. Kaya masama talaga yung taong maalipusta, balasubas, maalipusta, mapagmata, mahilig maglait, mahilig manlibak ng kahit ano sa kapwa. Nakatakot ka dayo. Ingat na lang kayo. At least nakilala ko kung sino lang ang totoo kong yung totoong tao na may genuine na kalooban. Kaya maraming salamat na lang. Alam kong may future. Alam kong may parating na blessing. Kasi ako, para akong nagta-travel from one place to another. Parating na blessing. Ganun. Sa mansion na yung natin. Sunod na titirhan. Uy, kumain na ba kayo? Uy, kung umabot ka hanggang sa 49 minutes, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At kung meron ka namang extra dyan na pampadulas, pwede mong ipindutin yung super thanks button. May super thanks dyan sa baba ng aking video.
May 50 pesos, may 120. Itulong mo na lang sa channel natin kasi gumagawa rin tayo ng mga charitable works. Mayroon din ako mga tinulungan mga bata. Pag nakikita kong bata na talagang kaawa-awa, matanda, bata. Pag nagsahod tayo, syempre madadagdag yung super thanks mo doon. Kahit pwede ka rin magpadulas dyan sa dyan? PayPal. Sa PayPal na lang, mas mabilis. Magpadulas ka. Huwag kang maging madamot kasi yung pera mo mawawala din naman yan. Itulong mo lang sa ibang tao. Itulong mo, hindi yan para sa akin kasi ako mayroon akong allowance na personal. Kumikita ako sa online, may personal akong allowance kaya ako nabubuhay. Tas binibigyan pa ako ng aking mga mababait na mga anak, ng aking mabait na asawa. Binibigyan pa rin ako. 'Di ba? Ang bait ng Panginoong Diyos. Tapos lalaitin mo ako ng ganito. 'Di ba lalaitin ako ng kapwa ko na porke ganun. Di mo alam, day. Uy, pagmata. Meron lang akong inaano na tao na talagang pasikreto mapanglait sa akin. Sinisiraan ako sa ibang tao. Kaya yung ibang tao pagtingin sa akin, yung ibang tao masama na akong babae, masama akong nanay, masama akong asawa. Siya ang nag-create ng stories para mapasama ka sa ibang tao. Yun. Kaya masamang tingin sa akin ng asawa niya, ng mga anak niya, masamang tingin sa akin. Kasi siya ang gumawa ng mga kwento. Dinugtungan, nag-create. Parang content creator. masamang talent yan. Yun, saan na ba ako? Nawawalan tuloy ako. Magpadulas ka sa PayPal kasi yung ipapadulas mo parang donation ba? Hindi yan para sa akin. Itutulong natin yan pag nakasahod tayo. Damihan mo naman, hindi yung piso lang. Damihan mo kahit $5, $10. Ano mo dyan doon sa aking PayPal. Opo, huwag kang maging madamot. Ang pera, nahahanap yan. At least nakatulong ka sa channel natin para sa mga benefactors natin ng mga kabataan, yung beneficiary natin ng mga bata o matanda. Makakatulong yun. Idodocument natin, promise, idodocument natin pag nakasahod tayo. Kasi doon yun makikita yung kung magkano yung, kasi 75% doon is idodonate natin, ibibigyan natin sa mga bata. Yung 25% doon para sa ating mga miscellaneous. I-donate mo na yan, guys. Wag kang madamot kasi alam ng Diyos yan. Kahit walang nakakakita sa'yo na nagdo-donate ka, pasekreto, alam ng Diyos yan. Multiple blessings ang darating sa'yo. Multiple. Akala ng iba, 'di ba, katulad ng politiko, 'di ba? Yung politiko mamimigay ng tulong tapos nakabalandran yung kanilang mga tarpulin doon. 'Di ba? Ano 'yan? Pag tumulong ka daw, mas maigi kung walang may nakakaalam pag tumulong ka. Kasi mas maraming blessing na darating. Pag tumulong ka na nalaman ng tao, ipinagyabang mo ano pang ibibigay sa iyo ng Diyos niyan? Ano pang ibibigay niya? Kasi parang kinuha mo na yung blessing, pinagkalandakan mo na. Dapat mas maganda yung pasikreto na lang. Kaya sabi ko sa iyo, dito sa channel ko, hindi ka magsisisi. Kasi ang mga pera dyan, kahit maliliit na pera nga lang 100, 200, natutulong natin, napapakain natin. Oo, natutuwa yung mga bata. Tsinelas nga, yung dalawa kong tinutulungan sana na 2 bata, hindi ko pa nabibigyan ng tsinelas.
2 tsinelas lang. Tapos wala pa daw sila school supplies. Oo, minsan nanghihingi dun, naglilimos kasi wala silang bigas, wala sa bahay. Tapos pinapalo pa ng magulang. Di ba kayo naawan ng mga ganung bata? Ang daming ganung batang sitwasyon na ganun. Kaya ako lang ang gagamitin nyo para ma-reach natin yung mga batang ganun. Di ba? Ako, mahilig kasi ako maglibot. Kahit saan naglilibot ako, nagtitingin-tingin ako. Pag nagkataon, nakasahod ako dito sa aking channel, tapos meron akong extra, pinapakain ko yan, pinapainom ng tubig, malamig, pinapakain. Tapos, inaano ko pa sila, inuturuan ng magandang asal ng mga bata. Ganun lang, ganun yung sharing. Huwag ka mag-expect na pag tumulong ka, tapos nag-expect ka in return. Oo, mag-expect ka in return. Pero mas maganda na lang yung tumulong ka nga hindi ka nag-expect kasi siya ang magbibigay ng maraming in return sa'yo. Okay? May nagpapatugtog na, makaka-copyright tayo. Basta kung super thanks, pwede kang magpalipad dyan sa super stickers, sa joy membership, pwede kang magpapamember na lang sa akin para may monthly fund tayo para sa mga bata. Magpa-join membership ka. Yung silver yata, basta mayroon dyan mga amount. Tapos sa PayPal, pwede rin magpalipad. Magpalipad ka na rin sa PayPal Sasara ko dito kasi maingay. Sa PayPal, magpalipad ka na lang sa PayPal. Kaya lang, mayroon mga charges yan sa PayPal. Pero pag sa super thanks, binabawasan din ni YT yan. Pwede mo lang direct na lang tulong sa atin. As in, transfer, bank transfer or GCash transfer. Sabihin mo lang sa akin. Puntahan mo ako sa sa aking FB. Sa Jack Rose Peralta. Puntahan mo ako doon. Jack Rose Peralta. Para diretso mo na lang i-transfer sa akin yung itutulong mo for the charity. For charity ng ating channel. Okay? Tandaan mo, Jack Rose Peralta. Don't forget to share this, guys, to like at pa-subscribe na rin. Tapos, baka mayroon kang mga close friend dyan, pa-subscribe mo na rin sa akin para madagdagan naman yung subscription, yung subscriber ko. Diba? Tulong mo na rin para sa ating channel para lumawak pa yung mga natin. Lumawak pa yung ating mga yung purpose natin dito sa channel natin. Kasi yung channel natin is not for personal lang ito, guys. May purpose talaga ito, guys. Kung bakit ako nagkaroon ng channel, may purpose talaga ito. Kaya wag kayong magdalawang isip pag kayo tumulong, wag kayong magdalawang isip. Itataya ko yung pangalan ko, guys. Hindi ko sisirain yung pangalan ko. Huwag kayong magdalang isip kasi ipupuno natin yun doon sa fund natin para makatulong tayo sa ibang bata. Okay? Sige, kita kids. Marami akong old videos dyan. Marami akong old videos dyan na pwede nyo naman pagtyagaan. At mga beautiful videos naman yun, guys. You can also watch my old videos. At shout out to everybody. Please patronize small YouTubers, content creators, guys, small content creators like me and doing well, diba? Doing charitable works as in, and I'm so much grateful. It's a pleasure to have you here, to be my subscribers and to be my viewers, to be my likers. It's a pleasure for me. So keep on watching my videos, guys, my uploads, and keep on supporting us, our charitable works.
Small such charitable works. And thank you so much. So let's always try to be the best version that God has created us, to be the best person. Oo. Give our best na maging mabuting tao talaga, kasi yung ngayon, yung araw hindi na babalik yan susunod. Kung nagawa mo na ngayon na nakagawa ka ng masama ngayon sa kapwa, hindi mo na pwede mabawi yan. Hindi na. Kaya always think before you talk, always think before you do, always be cautious sa ating mga pagkikipag-usap. Be wise, okay? Babush! Chung 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 chung.